Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon tungkol sa kasunduan ni na President Bongbong Marcos Jr. and President Trump, yung 19-0. Okay, ito, mahina. Ito, post ng ang balita ngayon. Sabi ni Attorney Guanzon, mahina, sayang ang gastos. Ito, sabi pa niya, itong presidente ng Indonesia, load lang gastos. Load, tawag lang ba? Load lang ang gastos. Yung 32% tariff nila, ginawang 19%. Yung sa atin, full force pa ang delegation at gastos. Magkano kayang gastos? Pero 1% lang binaba. Unless iba ang pakay. Unless mahina talaga at joke only yung tough negotiator ni Trump. Yan, Attorney Rowena Guanzon. Salamat po, Attorney Rowena Guanzon, pagpapaka-ingay o pagpapakabana kung sa Bisaya. Kahit kahit sinasabi na Attorney Guanzon nakakamping siya, no problem sa akin. Wala, hindi naman problema kung kakamping ka. Basta importante, may consistency. Ano yung consistency? Maraming kakamping ngayon, noong una, grabing batikos nila sa Marcos. Ngayon, tahimik sila. Si Attorney Rowena Guanzon lang ang the only one remaining. Last man standing. Attorney Rowena Guanzon, consistent, anti-Marcos mula noon hanggang ngayon. Sayang, hindi tayo naniwala kay Attorney Guanzon bago mag-eleksyon noong Mayo 2022. Magnanakaw yan, sabi niya noon. Tayo naman, galit tayo kay Attorney Guanzon. Ngayon, mahal na natin si Attorney Rowena. Ayun. Example. Ito, may nabasa kong post. I don't know sinong nag-post. Yung other ASEAN states, hindi pa naimbita, hindi pa pumunta ng White House. Si PBBM lang ang inimbita. So, akala natin pride and honor ng Pilipinas dahil yung presidente lang natin ang inimbita. Yung pala, nakakaya ang resulta. Other ASEAN states, ito, Indonesia, pinatawan sila ng mataas, nakipag-negotiate. Tawag lang, na ipababa. Other countries, kagaya ng Thailand, Malaysia, Vietnam, ganun din. Hindi pa sila nagpunta ng US, kailang, basta nabasa ko yung post, maganda na naging advantageous both countries yung mga kasunduan dahil sa magandang pag-negotiate ng mga presidente nila. Ang sa atin, magkano ang gastos? Ilang araw sila doon. Nag-hotel na naman ng mamahalin, kumain ng mamahalin. Tapos 1% lang ang na-discount. Titawag na lang sana. Tapos ang masakit pa, 19-0. Kaya sabi ni Senator Lacson, it's the worst insult that will happen from a host country to his guest. Ang guest nila, binimbiti na nila ang ating Pangulo. Inimbiti nila. Guest. Tapos ganon, 1% lang, tapos sila libre. Anong klase? So, tanong ni Attorney Rowena, unless iba ang pakay. Unless mahina talaga.
Ano doon? Ano yung ibang pakay? Oh, nagbasa ako sa mga comments kanina tungkol daw sa alam nyo na, yung nangyaring coke overdose at yung mga frozen assets. Yan, nabasa ko dito sa comments. Magbasa na lang tayo sa comments. Ang hina. Agree ba kayo? Mahina? Nabudol good tayo eh. Sayang, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong natin. Weak leader yan. Tayo naman, wala lang. Nabudol nga tayo eh. Bilib na bilib tayo. Kasi, akala ko noon, like father, like son eh. Ano yung father? Marcos Sr. Yung nabasa ko sa history. Nung una, yung US military bases sa Pilipinas, marami. Maluluwang ang area. Dahil sa strong, yung tough negotiator. Ang tough negotiator, si Marcos Sr. Itong junior, kabaliktaran. Si President Marcos Sr. natin noon, yung napakalawak na area ng US bases na kaya niyang napaliit. Tapos yung renta, nung una, halos walang renta, kakaunti, na kaya ng Marcos Sr. palaki ang renta nila. Kaya nung panahon ng Marcos Sr., isa tayo sa mga malalakas na armed forces nung una. Kung ano yung pinakabagong jet fighter ng US, meron tayo nung una. Kaya meron tayong Blue Diamond pilots. Nung nawala na ang Marcos Sr., wala na hanggang ngayon. So, ano yan? Tough negotiator? Wala. Atik-atik lang yung post ni Donald Trump na yan. Nung una, medyo believe ako dito kay Donald Trump. Ngayon, unti-unti nang naglalaho ang talagang kung ano yung interest nila, inuuna. Interest natin, bali, wala sa kanila. Mga lang tayo, mga little brown brothers lang tayo sa kanilang paningin na handa tayong gamitin para sa kanilang kapakanan. Kailan yung kapakanan natin? I don't think so. Well, ulitin ko hindi ako galit sa Amerika o ano. America is a great country, beautiful with beautiful people, with lots of opportunities. Kailan itong policy ng policy ng gobyerno nila talagang para tayong baliwala sa kanilang paningin. Kaya sabi ni Senator Lacson, it's time for us to look for other trading partners. Sino? China ba? Sige, awayin nyo pa ang China. Dikit pa kayo sa US na ito. Binabalahura tayo. Binubuli in terms of 19-0 na trade agreement. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Bye! Yeah. Bye! Yan. That's okay. Karon mo na ni si Kuya tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa agihan nga sin. Hindi kami kumaulanan. Abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na nay mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Kayo sa video og sa mga viewers, natuntang murakan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon human na gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya.
O karon kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo. Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa Benzo ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlogs kay. Salamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Oo. Sige at ate og kuya, salamat kaayo.